Sa kauna-unahan, nag-eskorta ang mga barkong pandigma ng Amerika sa Strait of Hormuz para makadaan ng langis sa kabila ng pagbabantay at pagharang ng Iran mula nang magsimula ang digmaan. Ang Estados Unidos ay gumagawa ng hindi pa nagawa sa 40 taong alitan nila sa Iran. Pisikal nilang binoblokeyo ang mga pantalan ng Iran. Imbes na parusa at bantang liham, aktual na mga barkong pandigma ang nagbabantay sa baybayin ng Iran, hinaharang ang mga barkong pumapasok o lumalabas. Para maintindihan kung bakit ito naiiba sa dati, kailangan mong malaman kung paano nabubuhay ang Islamic Republic. Ang rehimen ay umaasa sa langis at hindi yan metapora. Literal na ang kita sa langis ang nagpapundo sa negosyo ng Revolutionary Guard na kumukontrol sa halos kalahati ng ekonomiya ng Iran. Ang mga parusa, gaano man kalupit, ay may hangganan. Iba naman ang blokadang pandagat. Kasi kung marami kang aktuan na langis, hindi mo basta magagamit ang shell company para ilipat ito, lalo na kung missile destroyer ang kaharap mo. Ang Iran ay may 184 na milyong bariles ng langis na nakaimbak sa mga tanker at hindi makaalis. Isipin mo ang laki ng ganitong tambak. 60 milyong bariles doon ay pisikal na naipit sa loob ng Persian Gulf. May 124 na milyong bariles na nakaangkla malapit sa China na nagdudulot ng tinatayang 400 hanggang 500 milyong dolyar na pagkalugi kada araw sa Iran. Malaking halaga na ito. Pero may mas mahalagang nangyayari pa. Alam mo, ang imbakan ng langis ng Iran, parehong nasa laot at nasa mga floating tanker, ay halos umabot na sa 100% kapasidad. Kapag napuno na, mapipilitan ng Iran na gumawa ng technical ngunit mapaminsalang hakbang, ang pagsara ng mga aktibong balon ng langis. Mahalaga ito. Sa matatandang oil field ng Iran, ang pagsasara ng balon ay hindi simpleng pansamantalang paghinto. Nawawala ang pressure sa ilalim ng lupa na naipon sa loob ng milyon-milyong taon at nagtutulak ng langis pataas kapag tinakpan ng balon at maaring hindi na ito bumalik. Siguro sa unang pagkakataon, kaya na nating talunin sila sa sarili nilang laro dahil simple lang ito. Para lang makipagnegosasyon at magpatagaan ng proseso para makakuha ng oras at buuin uli ang kanilang kakayahang nuklear. Sa huli, dito lang umiikot ang lahat.